Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Budget ng Bucor tumaas sa ilalim ng Marcos administration. Inihayag ni Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang na naging doble ang pondo ng kanilang ahensya, magmula nang pumasok ang Marcos administration. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Katapang na mula 4 na bilyon kada taon, ay ginawa na itong 10 bilyong piso na annually. Nakitaan niya ng punong ehekutibo ang kakulangan ng facilities, kaya higit pa sa doble ang idinagdag na pondo sa Bucor na kanila naman aniyang ginamit sa expansion ng kanilang facilities gaya ng mga dormitoryo at iba pa, pati subsistence allowance ng mga PDL. Dagdag ni Katapang, ay itinaas din mula 70 pesos kada araw at ngayon 100 pesos na kada araw, pati aniya medicine allowance. Sabi ni Katapang, ay itinaas din ng Pangulo mula sa dating 15 ay nasa 20 pesos na, nakahayagan aniya ng pag-aaruga ng pamahalaan sa mga PDL. As a backgrounder, nung umupo ang ating mahal na Pangulo, ang budget lang po ng Bucor, mga 4 billion a year. Nung siya na po ang umupo at nakita niya nga pong kulang ang facilities, dinoble na po ng ating mahal na Pangulo ang ating budget. Ngayon, nasa 10 billion na po. Dati 4 billion lang. Samantala, natitirang ICI member, useless kung di mapapalakas ang special body. Maituturing na umanong useless ang natitirang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure kahit ito ay isang retiradong mahistrado. Ayon kay constitutional law expert Attorney Domingo Egon Cayosa, malaking kawalan ng mga nagbitiw na miyembro ng panel at maging ang dating investigador dito. Giit niya, redundant ang ICI dahil inuulit lamang nito ang tungkulin ng Office of the Ombudsman, na may mas malawak na kapangyarihan laban sa katiwalian. Ipinaliwanag ni Cayosa na ang Ombudsman ay may mandato mula sa konstitusyon, at may kakayahang utusan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, law enforcement, investigatory units, at Commission on Audit. Dagdag pa niya, limitado lamang sa fact-finding at recommendatory powers ang ICI kaya't hindi ito makatutugon ng epektibo sa mga anomalya sa flood control projects. Naniniwala rin siya na mas makabubuti kung ang Sandigan Bayan at iba pang korte ay magtakda ng sariling deadlines upang mapabilis ang pagresolba ng mga kasong korupsyon. Binalaan ni Cayosa na ang pagtatatag ng mga espesyal na korte para sa mga proyektong infrastruktura ay maaaring magdulot ng bottleneck at lalong magpabagal sa proseso. Sa huli, nanawagan siya na bantayan at obligahin ang Ombudsman na gampanan ang tungkulin nito bilang pangunahing institusyon laban sa katiwalian. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.